Magandang oras mga kart lover. Naalala niyo pa ba si Dante Varona, ang tinaguriang hari ng stunt sa Philippine cinema? Well, meron tayong narinig na nasa Amerika at naging janitor daw si Dante Varona. Well, atin balikan ang kanyang makasaysayan na pagtalon sa San Juanico Bridge sa Leyte, na ito ang nagbigay ng katanyagan sa kanya na magiging hari ng stunt, ang pagtalon sa San Juanico Bridge. Narito ang ating throwback video ating panoorin. Alam niyo ba na naging kilalang muli ang San Juanico Bridge dahil sa ginawang nakakatakot at nakabibilib na stunt ng kinikilalang hari ng stunt ng pelikulang Pilipino na si Dante Varona. Bumida si Dante Varona sa mga sikat na pelikula gaya na lamang ng hari ng stunt, Ermitanyo, Kung Tawagin Siya ay Bathala, The Raging Anger at Bangkay Mo Kung Hahakbangan. Pero ang pinakatumatak at pinakapinag-usapan sa mga ginawa niyang pelikula ay ang pagtalon niya sa San Juanico Bridge sa Samar, Leyte para sa pelikulang Hari ng Stunt noong taong 1981 sa direksyon ni Carlo J. Caparas. Talon sa naturang tulay ay hindi ito gumamit ng anumang safety gear o harness, kaya naman mas kinilala siya bilang Philippine King of Stunt. Itong video na ito, itong pelikula na ito mga kababayan, ako'y third year high school pa ng palabas na ito, 1981. Third year high school at napakasikat ito. Magkasabay ito sila nila Lito Lapid ng kapanahonan, Dante Varona. Pero mas tanyag si Lito Lapid sa kanya. Ngayon, para sumikat si Dante Varona ay ito ang naisip niya. Ang pagtalon sa pinakamataas na tulay noon sa Pilipinas, ang tinatawag na San Juanico Bridge sa Leyte, na muntik nang mamatay siya dito dahil sa walang mga safety harness, walang mga lambat, walang foam, ang talagang yung katawan niya ang bubulusok papunta sa dagat. Kaya kung hindi praktisado ang tao na tatalon sa San Juanico Bridge ay siguradong mamamatay. Mabuti nga't si Dante Varona ay nag-survive nito. Kaya walang sinumang Pilipino ang tumalon dyan sa San Juanico Bridge. Tanging si Dante Varona lamang. Balik tayo sa video. Ito na yung kanyang pagtalon. Ito, ayan, slow motion ito. Talagang mataas, oh. Ayun mga kart lover, oh, yung white splash, nakita nyo yun? Ang laki ng splash ng tubig, no? Yung kulay puti. Pagkatapos daw niyan ay dinala sa ospital si Dante Varona kasi nawalan ng malay. Sino ba namang hindi mawala ng malay niyan? Kasi kapag sobrang taas ng tinalon mo, kapag lalagpak ka sa tubig ay masakit na yun. Parang tumama ka rin sa sa lupa kapag napakataas na. Kaya lumabas daw sa tinga at ilong ni Dante Varona ang dugo, eh. Akala ng mga tao patay na kasi wala nang malay. Pero bilib din tayo sa determinasyon niya, ay buhay siya, di ba? At ngayon wala nang makabreak sa kanyang record yan na hari ng stunt ng Philippine cinema. Kamusta na kaya ang kinikilalang hari ng stunt na si Dante Varona ngayon? Ang dinig natin ay nasa Amerika na ito at nagtatrabaho bilang janitor. Janitor, from itong director and producer ay nagiging... Matapos iwan ng showbiz at lumipat sa Amerika, ikinwento ng dating sikat na action star na nagtrabaho siya doon bilang janitor at security guard. Sa vlog na The Wonder Mamas nila LJ Moreno at Rufa May Quinto, sinabi ng dalawa na aksidente nilang nakita si Dante sa isang grocery store, kaya sinamantala nila ang pagkakataon na makakwentuhan ng binansagan noon ng King of Stunt. Kabilang sa mahigit 100 pelikula na ginawa ni Dante ang hari ng stunt, Ermitanyo, Kung Tawagin Siya ay Bathala at The Raging Anger at Bangkay Mo Kung Hahakbangan. Pero ang pinakatumatak sa mga ginawa niya ay ang pagtalon niya sa San Juanico Bridge sa Samar, Leyte para sa pelikulang Hari ng Stunt noong 1981. Ayon sa tunay na Dante Varona, iniwan niya ang showbiz dahil nagkagulo sa movie industry kung saan pinasok din niya ang pagpoproduce ng pelikula. Maliit lang akong producer, nagproduce ako, yung Bathala Films sa akin yun.
Ngayon, na-book na yung pelikula ko. Siyempre, pag maliit kang production, yung booking mo madadaganan. Sabi ang ni Dante Barona galing sa pagiging producer at director, sa kanya pala yung Bathala Films. At pagpunta ng Amerika ay nagiging janitor. Malaki ang sweldo ng janitor sa Amerika eh. Kaya kung ikaw ay kahit director ka pa dito sa cinema, magkano lang ba ang kikitain mo, di ba? Pero sa Amerika, janitorial services ay napakalaki ang niyan, lalo na kapag pakyawan. Di ba kaya ito, nasa 65 years old na ito si Dante Barona nitong interview na to. Kasi matagal-tagal na to na interview. Siguro ngayon si Dante Barona ay nasa 75 years old na ito. Pero makikita natin yung katawan ay pa rin physically fit. Kahit na matanda na, hindi mo mahalatang 70 anyos na, di ba, mga kababayan? Kaya may kasabihang health is wealth. Kailangan malusog palagi tayo, mga kababayan. Ito, pakinggan natin ang usapan nila Rufa May at Dante Barona sa Amerika. Ayoko na. Saan niya? Sa pagdating niya sa Amerika, may nakilala siyang may-ari ng janitorial services at doon na siya napasok sa pagiging janitor. Ako ayaw, hindi ko pinangarap magpunta sa Amerika. Kasi nagkagulo sa ang movie, di ba? Kung maliit ka producer, nag-produce ka sa nag-produce din Amerika. kayo? Yung Bathala Film, akin yun. Ngayon, naibo ko na yung pelikula ko. Okay. Ay, siyempre, pag maliit kang production, Tinatanggal ka. yung booking mo, madadaganan. Oh no. Kaya nagpunta ako rito. So pagdating niyo po dito, ano yung first na naging job niyo? May kaibigan kami na, siyempre, artista ako. Nakilala ko yung isang Pilipina na may hawak ng mga janitorial services yan. Okay. Ngayon, binigyan kami ng isang account, yung Chamber of Commerce sa LA. Oh wow. O Okay. kami naglilinis noon. Hindi naman basta-basta ang janitorial services, kailangan alam mo. Machine, may May mga machine. Unang araw namin dun. Ayan, so ganyan talaga sa Amerika, mga kababayan, di ba? Kahit nga si Gabby Concepcion, kung alam nyo, ay nagiging gasoline boy si Gabby Concepcion sa Amerika. Ihamak na mas gwapo yun, di ba? Kay Dante Barona, pero nagiging gasoline boy. Si Dante Barona naman ay nagiging janitor. Kahit ako naman, kapag pupunta ako ng Amerika, hindi ko nagagamitin ng aking titulo na professional sa Pilipinas kasi baliwala yan doon eh. Kung ikaw may engineer sa Pilipinas, hindi yon sapat na titulo para sa magiging engineer ka sa Amerika. Iba ang level ng kurso doon. Iba rin dito sa Pilipinas. Kaya hindi pwede ang sabihin natin ikaw ay doktor ng Pilipinas, kukuha ka pa rin ng exam at testing sa iyong pagka-doktor doon sa Amerika. At kung hindi ka papasa, hindi ka magiging doktor doon. At tulad din sa mga nurse, di ba? Kaya useless ang ating mga kurso dito eh. Kasi pag hindi tayo papasa sa kanilang exam doon, lalagpak talaga tayo sa gasoline boy at apple picker. At ang pinakaano diyan ay magiging janitor. Pero ganun pa man, malaki ang sahod niyan. At tingnan nyo naman si dito, di ba? Dante Barona, buhay na buhay. At merong magandang pamilya dahil sa pagiging janitor. Kahit naman kasi janitor sa Amerika, ang sweldo ay pare-pareho, mataas. Yan ang maganda doon. Alright, so pag-i-comment sa comment section natin, mga kababayan, kung anong mai-comment nyo kay Dante Barona at ano sa palagay nyo, mga kababayan, ang buhay ng nagtatrabahong Pinoy sa Amerika. Sa tingin ko maganda. Pag-i-comment sa inyong mga comment para sa ating idol Dante Barona, at sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated. Maraming salamat!